Lakasan niyo pa yung palakpak. Magandang hapon po sa inyong lahat. At kayo po ay welcome namin dito sa HealPH Party List event. Kami po ay magpapakilala po sa inyo ngayong hapon. Alam nyo, nung isang araw, ang inyong lingkod po, ako si Dr. Eric Taya, ay naimbitahan sa bayan ng Candaba, kasabay ng pagdalo doon ng ating Pangulo para sa kanyang pagpapasinaya sa viaduct sa Candaba. Para na sa ganun ay maging komportable ang lahat pong motorista po sa gawin yun ng Pampanga. Nagtanong ako, may nadala na ba ron at kumusta naman yung ospital ngayon? Nataon sa aming pag-uusap ay may nakikinig pala at sinabi niya ang kanyang karanasan sa private hospital na yun. At sinabi niya sa akin na noong isang buwan, Dr. Tayag, dinala namin yung aking apo sa ospital. Maaga kami noon. Sa awa ng Diyos, gumaling naman ang aking apo at kinagabihan, mga alas 6 ng gabi, ay pinauwi na kami. Magkano ho yung nagastos mo? Dahil pribadong ospital ko. Yung diarrhea po ng aking apo ay inabot ng 37,000 pesos. Sa aking pag-alala, at kaya nga narito po tayo ngayon, ang PhilHealth, ang Medical Assistance for Indigent Patients na kasama sa mga malasakit centers sa buong bansa, ang siyang inaasahan ng marami nating mga kababayan, mga kapuspalad, halos lahat po sila, para makatamid po sa kanilang pangangailangan ng mamamayan, kasama na ang hindi mamamayan na nakatira sa kanilang bansa. Gusto niyo bang malaman? Yes. Brazil. Kung nagawa nila, hindi kayang gawin din ng ibang bansa, katulad ng Pilipinas. Ito po ang binibigay. To the members of the media present, friends from the media, ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon. Thank you all for joining us today as we introduce the individuals behind HealPH or Health Alliance PH. These nominees bring a wealth of knowledge, experience, and dedication to advancing healthcare for every Filipino. Our team represents diverse range of professions with 5 distinguished doctors, 1 military doctor, 1 AFP general, a businessman, a pilot, and a lawyer formerly from DOH. Let me proudly introduce the nominees in order, and we'll give them time later to personally introduce themselves. First nominee, Dr. John D. Flavier.
Second nominee, Dr. Eric Taya. Third nominee, yours truly, General Benny De Leon. The fourth nominee, Dr. Andrew Jimenez. The fifth nominee, Dr. Romy Busuego. Alternate time is not available today because he is still in Mindanao on his outreach and awareness program. The seventh nominee is Dr. Jose Almasco Pinduran. The eighth nominee is, the sixth nominee, I'm sorry, is General Mar Mejia. The eighth nominee is Captain Edison Choa. The ninth nominee is Mr. Joseph Alan Aguilar. The 10th nominee is Attorney Nick Lutero. Together, these 10 nominees embody PhilPH's vision of accessible, affordable, and quality healthcare for all Filipinos. Its members. O, hawak kamay na. Tataas. 1, 2, 3, 4, 5. Let's do it! Thank you very much, General Benny. So maraming salamat at gaya ng sinabi ni General Benny, kayo po ang sikreto sa programa na pwedeng gawin natin. Kasi nung isang araw, napanaginipan ko yung tatay ko eh. Napagalitan ako. Hindi ba sabi ko sa iyo, anak, na one clavier is enough? Ano yung naririnig ko dito na tatakbo ka rin? Dad naman, ikaw sa Senado eh, ako sa Kongreso, sa House of Representatives. Eh, ba't yabang-yabang mo na ang daming pangako? Eh, syempre, ayaw maniwala sa akin na, Dad, sabi ni Ma'am, improved version daw ako. Anong improve? Mas mataas ako ng konti pero hamak na guwapo ka pa rin. Pero sa totoo nun, I'm a retired military officer and had the rank of a 2-star general. The last position I held after 34 years in the 39 years in the service was as the Inspector General of the Armed Forces. Its job was to look into policies, examine the gaps, and recommend for adjustment in policy implementation across the Armed Forces of the Philippines. Eventually, I was taken in again as Undersecretary of the Department of Environment and Natural Resources. I had the role of enforcing environmental laws to improve environmental health in our country. So this time, I'm invited to join. Po sa inyo lahat. Ako po si Dr. Andrew Jimenez. Ako po ay isang optometrist at registered nurse sa Philippines at saka registered nurse sa Australia. Nung nasa training ako dito sa Philippines or sa bayan namin, doon sa Cebu, nag-train ako sa ICU. May isang pasyente kami na pumasok, emergency. Tapos, sabi ng mga doctor or yung facility na, sorry po, wala na kami magawa. Kasi medyo kulang yung medisina, kulang yung modern equipment ng hospital namin na pinag-trainan namin. So, sa daling pagkasalita, yung family or yung pamilya ng pasyente, walang magawa. Di ba? So, nag-accept na lang sila na mamamatay yung father nila. Nung ako naman yung nag-train dun sa Australia,
Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ay si retired Brigadier General Mariano A. Bihia, also a medical doctor. I'm a pathologist. Ako po ay nagserbisyo sa ating gobyerno for the past 36 years, 30 years sa AFP and 5.5 years sa Veterans Hospital. Matagal po akong naging commander or medical director sa 11 different hospitals ng AFP until I Pwede na. Good afternoon, everyone. Ako po si Dr. Duran Jose, and they call me Ping for short, na nagtatrabaho sa Santo Tomas University Hospital, isang doktor sa mata. Ako po ay hasta ngayon nagtatrabaho, at kung kayo may mga problema sa mata, pumunta lang sa aking opisina, libre. Okay. I have been one time the president of the Philippine Academy of Ophthalmology and House of Honor. It's an honor to stand here before you as part of a team dedicated to improving healthcare access for all Filipinos. As a pilot, I have seen firsthand the struggles of many, especially in remote areas, like those in our provinces where healthcare is often out of reach. This inspired me to join HealPH, a team dedicated to making healthcare a right, not a privilege. Ako po si Joseph Alan Aguilar. Actually, mula po sa lalawigan ng Rizal, isa pong negosyante. Tataka po kayo, paano po ako na masama o naipasok dito sa grupo na to. Siguro po, bilang isang negosyante, nakapag-negosyo po kami po dito sa Luzon hanggang sa Visayas po, sa Cebu. Sa dami po na naging empleyado namin, ang isa pong basic na common problem ng lahat ng empleyado na lumalapit sa boss nila is pag dumating yung time na nagkasakit sila or nagkaroon ng sakit yung isa sa miyembro ng pamilya nila. Sir, pwede po bang bumali? Pwede po bang mag-advance? Kasi po may sakit yung anak ko, may sakit yung nanay ko, hospital po yung nanay ko. Ayaw po kaming tanggapin sa ospital kasi wala po kaming pandaw. It's a basic common problem of every Filipino. So, siguro po, ito pong partido namin na ito ay pwede pong sumalamin at gumawa ng paraan para po masolusyonan itong basic problem ng ating mga empleyado, mga nasa laylayan po ng ating syudad. So kung papalarin po kami, sana po sa tulong ninyo at sa tulong ng taong bayan. Medyo nabahala ako nung in-approach nila ako to join the party list. Kaya sabi ko, ang lalo sa department ko dahil, lugar ng mga doktor yun. Hindi naman dapat hindi ako gato. Pero sinabi din nila sa akin, kailangan din namin ng doktor. Kasi at saka sabi nila nung dinivolve ang department ko dahil, ang natira na lang is regulation. Actually, lahat ng mga pinasa na sa mga ano-ano departments na. So, I'm the political strategist and counsel of Dr. Ong. I was asked to introduce him. Parang naisip ko, if I have to introduce my client, malaking problema po namin. Kasi natakbo po sa Senado at this point. But just for, as you all know, he's a philanthropist, a doctor, social media advocate, and also an advocate for many health advocacies. Andito po siya, mag-online po siya because naniniwala din po siya sa mga tikain ng HealPH. Kaya po, he decided to collaborate and to endorse also this party list. Not only because karamihan po dito ay doktor, tulad na, but because naniniwala din po siya sa karamihan ng mga advocacy po ng party list na to. So he decided to do this collaboration, and he asked me to represent him. He's now in Singapore, and I think he's online right now. So perhaps
without further ado, may Okay, on? Yes. So, arrange po. Diyan na po, wala ko lang. Okay, maraming salamat po sa mga media partners sa community. Pasensya na, may echo hindi ko gana narinig sa ito. Pero, important po ang HealthPH, especially mga sample candidates na nandito natin, napakagaling at kakaiba sa ibang marketing. Diba, may sinasabi tayo, natin for marketing system, ginagamit lang ng politiko, para pero makikita nyo, ang ganda ng credentials nito how many is talagang ulitin ko lang, Dr. Javier, General Benny De Leon, Dr. Eric Ayag, Dr. Romulo Puego, Dr. Lucero, Captain and Pilot Edison U. Cuba, Brigadier General Mariano Maha, Dr. Jose Duran, Mr. Joe Aguilar, at Dr. Andrew. Simple lang naman po ulitin ko lang yung si Dr. Eric Ayag na araw-araw, 300 naman ay sakit na puso. Ay hindi naman dapat mamamatay. Mamamatay na sila kasi nasa Pilipinas sila. Pero kung nasa Singapore sila, buhay sila. Yung 300 a day, yung cancer, 170 a day. Yung tuberculosis, ang data ko, 75 a day. Di ko alam po ang latest ko. Ayan, saan na kayo yan? May health card na ba kayong lahat? HealthPH naman, ang ating pag-uusapan. Patrice of Paito, kahit matutulungan, sabay ka. Ay hindi lamang po yung sa mga dinadala sa ospital. Sapagkat ang ginawa po ng Brazil, kung bakit nakaya nilang libreng healthcare sa lahat, malakas po sila sa primary healthcare, prevention. Isipin mo na lang kung hindi natin puputulin yung cycle na yan, na bawat isa sa atin ay may cancer, malala, at hindi natin naiiwasan yan sapagkat ang cancer ay maaaring iwasan. At yung sinabi ko nga, meron tayong batas, meron Z-benefit package sa PhilHealth, subalit, noong 20... Salamat po. So yun po, we'd like to wish Godspeed po sa HealthPH, and Doc Willie has already committed to collaborate and give his all. So tandaan pa natin, 152 HealthPH at tandaan pa natin si Doc Willie. Salamat po. Dr. Eric Tayag. Sino kanina yung nilapitan ko sa mesa na pinakuha ko kami? Pwede mo tumayo kayo. Kasi sasabayan nyo akong sumayo. Ngayon, parang malinaw naman, inanyaya ko yung mga nominee ko. No, on the streets and the cities.